Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Halos 4 na buwan mula nang umalis ng Pilipinas, ngayon lang muli nagpakita si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Bahagi ito ng video na pinadala ng dating staff ni Ko sa media at pinost sa social media accounts ni Ko. Hindi malinaw kung kailan at saan i-record ang video, kung saan idinawit niya sa kontrobersiya ng budget insertions sina Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Ko, 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 budget ang ipinag-utos umano ni Marcos. Di niya direktang kausap ang Pangulo. Bagkus, pinaabot daw ang utos sa pamamagitan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sabi raw sa kanya ni Pangandaman, pwede niyang kumpirmahin ito kay Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin dahil magkasama raw sina Bersamin at Pangulong Marcos sa isang pulong ng araw na iyon. Tinawagan ko po agad si USEC Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ang listahan ng mga proyekto binigay raw sa kanya ni Bersamin sa isang pulong sa Aguado Building sa May Malacanang kung saan kasama rin sina Pangandaman, Romualdez at DOJ USEC Jojo Cadiz. Tinanong ko po si USEC Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni USEC Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Matapos ang ilang araw, sabi ni Ko, tinanong niya sina Romualdez, Pangandaman, Bersamin at Cadiz kung pwedeng 50 billion pesos lang na halaga ng mga proyekto ang ipasok sa panukalang budget. Dahil kung buo raw na isisingit yung 100 billion, mas malaki na ang budget ng DPWH kesa edukasyon. Nakasaad kasi sa konstitusyon na laging pinakamalaki dapat ang budget para sa edukasyon. Ang natitirang 50 billion, kung pwede anyang ilagay na lang daw sa unprogrammed funds, total Office of the President din naman ang nagpapalabas ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Ayon kay Ko, handa na raw siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Dagdag ni Ko, nang umalis siya ng bansa noong July 19, 2025 para magpa-medical check-up sa Amerika, may plano naman daw talaga siyang bumalik pagkatapos ng SONA. Pero pinigilan daw siyang umuwi ni Romualdez. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President.